Sabi mo po ulit sa katabi mo, it is because of God's grace. Yan. Because of God's Palapakan po natin ulit si Lord sapagkat ang Diyos po ay malaki po yung kanyang habang. So, this is not just a ordinary Sunday, but it is a special Sunday. Amen? Sapagkat ito po ay araw ng mga mothers. Pwede ba makita ko yung mga mother natin dyan, mga nanay, mommies, paano man pong tawag sa inyo, ito po ay special day para sa inyo po. Kaya po, sa bawat isa po na nandito, welcome po sa ating Christ in You family. At ang Christ in You family po ay, this is not a beginner church, it is the extension church. Amen? Kagaya po nung napanood natin kanina, ang ating pong simbahan ay lumalakad na po sa ika-46 year na po kasi nag-celebrate po tayo last April ng ating pong 45th anniversary. Amen? So nakita po natin na ang simbahan ni Lord, pag siya pala talaga yung nagtatag, walang makakapagpatumba. Amen? Walang makakapagpatigil. At ang maganda po dyan ay kapag po ikaw pumasok sa isang simbahan na si Jesus po ang tinataas. Hindi po miracle happen. Amen? Ang milagro po ay normal pong mararanasan ng mga anak niya. Sino po excited sa mga miracle ng buhay niya? Na sabi po ay milagro ay magiging lifestyle lang po natin. Amen? Kaya po sa bawat isa sa atin, we are welcome in this place and God will do something amazing sa bawat isa. So before we continue, let us come again in prayer before we share the word sapagkat mahalaga po itong pag-uusapan natin. It's all about the God's grace. Let us pray. Lord, thank you for this morning. Lord, let your word, oh God, speak to our hearts. Patuloy po na maghari sa buhay namin, sa puso namin. Lord, maintindihan namin ano po itong habag mo, Panginoon. Gaano po ito kahalaga? At Lord, ano po ang magagawa nito sa buhay namin? Salamat po, Ama. We love you, we honor you, we praise you, God. It's our prayer in Jesus' name. Amen. Amen and amen. Palakpakan po natin muli si Lord. At maganda po makita natin what is about the word grace. So, madalas po natin naririnig yan. Alam ko po, minsan kayo nababanggit niyo po, no? Na kapag may mga blessing in life, diba nababanggit po natin? Sa biyaya kasi ng Lord yan. Tama po. Ang simbahan po natin, nag-start siya dun sa taas. Sino po mga nakasama natin sa taas. Kaya, salamat po sa inyo kasi you are part of the history in the making na Christ in You family. So, pag sinabing history, mababalita ka sa future. Grabe, excited ba kayo mabalita? Yung si Lolo Roy, kasi darating ang time, siyempre, lilipas tayo. Lolo Edwin. So, lahat tayo ay nasa history ng Panginoon niya. Sino pong gusto mong mabalita? Amen? Ang Bible po kasi, 2,000 years ago na siya. Bukod pa sa 2,000 years ago, kasi po nung si Jesus ay bumaba sa mundo ka, meron na pong tinatawag na Old Testament. Ngayon po yung Bible nila that time. Ang tawag po ron, the Book of Torah. Ang pag sinabi, the Pentateuch of the Bible, ayun po yung 5 books of the Bible. Ang Bible lang po na basis nila dati, Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, and Deuteronomy. Yun lamang po yung Bible nila. Yun lamang po yung pinangahawakan nila. Kasi ang sumulat po nung the Pentateuch or the 5 books of the Bible is none other than Moses. Yan. So, si Lord po ay gumagamit siya ng mga tao. Ini-inspired niya po yung mga tao para gamitin nila. At ito po yung napansin ko sa mga ginagamit ni Lord sa Bible. Lahat po ng ginagamit ni Lord, ordinary. Tama po ba? Nabasa niyo po yung kwento? Na mga ginagamit niya, yung walang pinag-aralan, hindi marunong magsalita. Tama ba? Tapos takot sa maraming tao. So, pansinin niyo po, lahat ng ginamit ni Lord. Meron pa nga isang ginamit siya, si Apostol Paul, galit sa Kristiyano. Grabe na. Di ba dating pagka may nagsishare ng ganito, nangingiti-ngiti ka. Ako po dati number 1 talaga akong prosecutor ng mga Kristiyano. Kasi po pwede kang maging tagatuligsa ng mga Kristiyano. Hindi namang yun lang papatay ka. Yung pong tinatawanan mo na yung ginagawa nila. Sino pong naranasan yun? Ako, ganun. Nangaasar pa ako. Sabi ko, masusunog ka dyan. Sabi ko sa kanya, ano yan, kalokohan lang yan.
Pero minsan, no, minsan yung mga against sa gawain ni Lord, minsan, yun pa yung gagamitin ni Lord. Kaya po, we're so excited na tayo po, we're just ordinary person. Amen? We are nobody. But when God use us, but when God start to move in our hearts, sino pa excited na magiging extraordinary po yung buhay mo? Amen? Yung bang ako nga po nakangiti lang din naman. Sabi ko po ako ay ordinary yung gasoline boy lang naman ako dati. Kung nagpapakarga po kayo dyan sa Shell San Juan, ako po yung isa sa maitim dyan, payat. Tapos yun lang yung gusto kong gawin sa buhay, magtrabaho lang, wala akong alam na gustong gawin. But because Jesus encountered us, our lives will never be the same again. Kasi po ditong yung buhay mo, hindi na magiging kagaya ng dati. Amen? Palakpakan po natin si Lord sapagkat ayan po yung plano niya sa buhay natin. Meron po akong gustong sabihin sa inyo, ang ating pong Diyos ay siya po ay unequal God. Hindi siya balance na Diyos. Ang Diyos po natin ay bias. Bias. Siya may pinapanigan. At isa pa po, ang Diyos po natin ay unfair. Kuya, parang parang tunog kulto ka ngayong umaga. Parang sinasabi mo, parang kabaliktaran ko yan. Kasi ano po yung tatlong yan? Si Lord po ay unequal God. Bias po siyang Diyos. Tapos unfair. Parang hindi naman kuya. Ano niyo po bakit? Kasi sabi rito, explain po natin. Sabi rito, in the life of Christianity, the grace of God refers to, una, God unmerited. So pag sabi unmerited, hindi karapat-dapat. So sino pong yung buhay mo ngayon, sobrang na-amaze ka sa ginawa ni Lord. Yung bang pag tinitignan mo, parang Lord, di ko naman deserve to Tama ba? May ganun kayong conversation kay Lord. So Lord, ba't ang ganda ng buhay ko ngayon compare sa dati? Di ba yung bang napapangiti ka? Hindi naman sa kinukumpara mo yung sarili mo sa iba, pero minsan nakikita mo that how you are really blessed. Amen? So tawag dyan, unmerited favor. So ibig sabihin, yun yung mga bagay na, bakit ako Lord? Natanong mo na ba kay Lord yan? Lord, bakit ako? At sa dinami-dami po ng save, or sa dami-dami pa ng mga taong hindi pa nakakaranas ng kaligtasan, hindi pa po nasishare ng gospel ni Lord. Alam niyo po, ikaw po ay pinili ka rin ni Lord. Amen. Kasi sabi ng word ni Lord, you did not choose me, but I chose you. Sabi mo ako sa katabi mo, special ka pala. Special ka pala. Kasi alam niyo po, na ang Diyos po ay pumili siya ng mga gusto niya makasama sa karya niya. So sa dami-dami, ilang bilyon na po tayo ngayon sa mundong to. Alam ko po, nasa 8 billion na tayo. Pero sa 8 billion, kasali ka sa pinili ni Lord. Sino pong masayang-masaya ka na you are entitled to have eternal life with Jesus. Amen? Sapagkat meron ding eternal suffering na tinatawag. Yun naman po yung pagkahiwalay sa Panginoon at habang buhay din po yun. Ayun po yung nakakatakot na separation. God's unmerited favor and kindness towards humanity. So, pagka nakikita ko po yun, sabi ko, bakit, paano nangyari na yung pag-ibig ni Lord na handa siyang mamatay para sa mga makasalanan gaya natin. Amen? Sabi pa po rito, offering blessings and opportunities for salvation even when people are not worthy of them. So, isa po ito sa napakahirap gawin bilang tao. Tama ba? Natignan mo yung tao, hindi sa mali niya. Kasi ang mata natin, nasanay na maging judgmental, di ba? At aminado po tayo dyan. Kahit po ako, yung bang sa unang tingin mo, kahit malinis naman yung puso mo, yung tensyon mo, minsan may binubulong ang kaaway. Tama ba? Pero pansinin niyo po ito, offering blessings and opportunities. Sino po ditong dahilan sa opportunities ng buhay mo, naranasan mo yung mga bagay na katagumpayan sa buhay ko natin. Yung bang buti na lang, nagkaroon ng open door sa akin. Kasi doon lang naman po nagkakaroon ng tinatawag na opportunity. Kasi ang opportunity po, meron kasi tinatawag na once in a lifetime opportunity. Amen? Merong mga tawag po dyan ng mga artista o ng mga gustong sumikat sa Hollywood, gustong sumikat sa industry, sa mga pag-artista. Ang tawag po nila dyan, break. Tama po. Sino po gusto mo maranasin yung break ng Lord?
Yung bang sasabihin sa'yo ng Lord, ito na yung perfect timing, anak. Di ba? Yung bang gusto mo na, matagal mo nang iniyak kay Lord, pero sasabihin niya sa'yo, this is the perfect timing. Amen? Sino po excited sa ibibigay ni Lord, mga pagpapala ni Lord at opportunity ni Lord? Amen? Sapagkat anuman pong meron ka ngayon, sabi mo sa katabi mo, hindi pa yan. The best is yet to come. Palakpakan po natin muli si Lord, sapagkat ang mga anak po ni Lord, lifestyle po ang victory. At sa biyaya po ni Lord, dahil po yung ating nararanasan ngayon, na kahit saan tayo pumunta, talagang daladala po natin yung unworthy love of God. At last po, it is a free gift, not something that can be earned or deserved. Talagang unfair si Lord, na. Unfair mo, Lord, napaka-bias mo, Lord. Sino pong naiintindihan mo na, maganda pala yan. Maganda pala yung sasabi ni Kuya Edwin, di pala siya bad thing. So, si Lord po, basta nasa side ka po ni Lord, nasa iyo po yung pabor. Amen? Sino pong gusto mong dumepende ka lamang sa side ng Lord? Amen? Doon lang po tayo mamuhay, sapagkat pag nasa right spot ka po ng Lord, nandun lamang yung pag-iingat ni Lord at pagpapangat. Amen? Sa dami po nang nangyayari sa paligid natin ngayon, yun po, ang hirap magtiwala na. Ang hirap kahit po sa mga nagdadrive, hindi po kayo magtitiwala sa manubelang kapit nyo, sa sasakay na kapit nyo. Maganda po yan. Check mo, inaayos mo. Pero ang maganda po dyan, higit ka magtiwala sa Lord. Amen? Because there's power in prayer. Yung prayer po natin na yan, napaka-makapangyarihan. Because the Bible said, the prayer of righteous is powerful. Yung bang dahilan nag-pray ka, yung possible na mangyayari sana sa yung negative, napigilan ng Lord. Ganun po ka-powerful ang prayer. Kaya po sa mga may gusto ipag-pray, pwede po kayo mag-message. Pwede sa group chat para marami mag-pray. Tama? Sapagkat sabi ng Bible, ang panalangin daw na pinagkakaisahan, wala pong magagawang kaaway. Tama po? Sabi nga, 2 is better than 1. Paano kung mas marami pang nananalangin? Kaya po ang panalangin po natin, umaabot po yan. Hindi lang sa kisame, hindi lang sa bubong, hindi po sa kaluwalhatian. Amen? Because we have a grace or favor from the Lord. So, sabi rito, ito po yung title natin. It's all about the grace of God. Amen? So, pag sinabing grace of God, it is the unmerited favor of God. So, maganda to kasi gaano ba kabuti si Lord? Ang tao po kasi sa panahon ngayon, meron na siyang criteria sa sarili niya. Paano niya nasasabing mabuti si Lord? Pag tinanong po tayo sa isa, sigurado meron po tayong mababanggit na dahilan. Tama? Masasabi mong mabuti si Lord, kuya, may biyaya si Lord. Kasi yung pamilya ko, ligtas sila lahat. Paano pag hindi sila ligtas? Mabuti pa ba si Lord? Minsan, di ba, ganun natin tinitreat si Lord. Mabuti si Lord. Kuya, kasi binigay niya na yung prayer ko. Tagal ka nang pinag-pray tong bagay na to. Binigay na ni Lord, kaya mabuti talaga siya, kuya. Paano po pag di niya na binigay yun? Paano pag hindi niya binigay? Minsan, ang blessing ay nagaan niyo po siyang pangit sa mata natin. May mga pagpapala pala si Lord, or may mga grace si Lord, may mga favor si Lord na nagaan yung pangit sa mata natin. Kasi po ang mata ng tao or ang ating perspective, tayo minsan naglalagay ng ng reason. Kasi sa mata ni Lord, alam po ba, walang pangit sa paningin ng Lord. Kasi sabi ng Bible, Romans 8:28, that in all things God works. Ito lang niyo po, sabi nga po sa salita ng Lord, all things work together for good for those who love Him. So, ibig sabihin, sa lahat ng nangyayari sa mundong natin ito, hindi po natutulog si Lord. Kaya po ang tanong ni Gary B kung natutulog ba ang Diyos? Hindi po. Hindi siya kailangan natutulog because He is omnipresent. Amen? He is omnipresent. Ibig sabihin, kahit nasaan ka, nandun siya. Kaya po pala pag gumagawa tayo minsan ng kasalanan, akala mo natagawa mo si Lord, no? Yes, wala si Lord. Sarado ang aking pinto. Diba? So, hindi pala ganon. Because God, our God is omnipresent.
Sabi mo nga po sa katabi mo, kilalang kilala ka ni Lord. Ayan. At kitang-kita ka ni Lord. So, kaya napakalaga po na the day of our lives, every day of our lives, we need to come to God. Lagi tayong humingi ng tawad, humingi po tayo ng sorry, at higit sa lahat, yung nagpapasalamat po yung puso natin sa Lord. Sapagkat gustong-gusto ni Lord ng mga taong mapagkumbaba. So, ang grace po ni Lord ay available po sa lahat. Sino po excited maranasan mo yung biyaya niya? Kasi po, isa pa pong kwento, maganda tong kwento na to, na dahil nga sa mga nangyayari sa panahon natin, lalo sa kalsada, di ba? May napakainit ng kalsada ngayon in terms of accidents, mga incidents, ang dami. Hindi lang mga accident, pati yung mga karnapping, marami. Talagang the world is going to be dark. So, sabi naman po ng Bible yan, ang mundo ay sasama ng sasama. At yun yung mga sign na ang Diyos po natin ay malapit ng dumating. Kasi po sabi ng Bible, the end of the last days daw, ang mga taong mabubuti ay lalo pa silang magpapakabuti. At daw yung mga masasama naman, lalo silang magpapakasama. So, mamimili pala tayo kung saan tayo papanig na. Kung doon ba tayo sa lalo magpapakasama o magpapakabuti. Kaya po, napakaganda po na maintindihan natin kung gaano kahalaga itong biyaya naman. Kaya po na nabanggit natin yung aksidente na kung alam ko po napanood niyo lahat yun or nababalita sa news, di ba yung isang pamilya sila, kasama ko siya, pero isa lang yung nakaligtas. At sa dami-dami ng sakay na yun, yung pang driver yung nakaligtas. Which is, siya dapat yung unang mawawala. Ba? Siya dapat yung unang babawayan ng buhay. Pero alam niyo po, habang kinukwento niya, tinapos ko kahit mahaba, 25 minutes yata yun, nag-speak siya. Ayun yung highlight ng kwento niya, yung grace of God. Grabe, no? Sabi kahit sa height siya, nagtataka siya. Napaka-imposible na makaligtas ako. Kasi siya yung naka-front. Alam niyo po, sabi niya, sa biyaya lang naman. At ang matindi ron, dahil nga siya ay may relasyon sa Diyos, nakita niya na maganda yung nangyari sa kanya. Ang sabi niya, nagpapasalamat ako kay Lord kasi pinahiram niya yung pamilya ko sa akin. Nakilala ko yung pamilya ko, nakasama ko sila. Bagamat hindi naman ganun kahaba, pero at least, sabi niya, pinahiram sila ng Diyos. Imagine niyo po yung perspective ng anak ng Diyos at sa mga makabundong tao sa mundo. Magkaiba ng response yan, sigurado. At sabi niya po, yung naka-aksidente, hindi ko nakakasuhan. Hindi naman ako galit sa kanya. Human error naman yan. Sana ayusin na lang nung bus operator yung kanilang system. Imagine mo habang naririnig ko po yun. Sabi may ganun pa palang mga tao. At makikita mo lang po yan sa mga totoong anak ng Lord. Yung bang pangit na sitwasyon pero maganda yung lalabas sa bibig mo. Amen. Sino pa excited na sa panahon ng mga kalungkutan, yung bang sinasabi mo magaganda ka rin? Sabi mo nga po sa katabi mo, speak life. So, pagka ikaw po ay nagsasalita ng may buhay, ikaw po ay nagbibigay ng pag-asa. Ngayon yung nakita kong purpose niya, bakit siya yung nabuhay? Para i-display yung glory ni Lord. At yung news na yun, nagkahalat na sa buong Pilipinas. At sigurado, umabot din sa ibang bansa. So, sometimes, one person can be used by God para sa massive transformation ng mga tao. Yung bang isang tao, pero yung gagawin niya, kayang mag-impact ng nation. I believe, nation yung in-impact ng testimony niya. Amen? So, tayo po, hindi man tayo dadaan sa ganong sitwasyon, and in the blood of Jesus and in Jesus' name, hindi tayo dadaan sa ganong sitwasyon. Pero we can spread the good news. Amen? Sino excited, ipapamilita mo yung kabutihan ni Lord sa mga bagay kahit magagandang nangyayari sa buhay. Amen? Ang sabi po rito, Ephesians chapter 2, verse 8 to 10. Ito po yung ating key text for this morning. Pwede po bang sabay-sabay tayo? 1, 2, 3, go! For it is by grace you have been saved through faith, and this is not from yourselves, it is the gift of God, not by works, so that no one can boast. For we are God's handiwork, created in Christ Jesus to do works for us. Grabe, no? Napakagandang verse po nito.
Pero ngayon po umagang to, we will emphasize para po makita natin kung gaano ka-powerful po itong verse na ito. Ano pong sabi diyan? For it is by grace you have been saved. Sa Tagalog yan, dahilan lamang sa habang ng Diyos. Kung hahanapan po natin si Lord o tatanungin natin si Lord ng dahilan, bakit ako ligtas, Lord? Bakit, Lord? So, hindi niya tayong kayang sagutin na kasi maganda ka eh. Kasi matalino ka, kaya kita niligtas. Hindi pala ganun yung batayan ng Lord. Kasi sa mundong to, napakaraming criteria ng mundong to. Para matanggap ka sa gantong trabaho, sa gantong lugar, para masali ka sa grupo namin, kailangan mo ng ganto. Pero kay Lord, it is by grace. So, sa biyaya lang pala ng Lord, kaya tayo naligtas. At kaya nga po tayo nandito, hindi dahil ako po, kagaya po ng yung lingkod, kaya po nakatayo rito, hindi dahil may dunong or dahil nag-aaral, hindi po. Dahil lamang sa word nito. Dito po tayo pantay-pantay, na nataon lang na ikaw yun nandyan. Ako po ay nandito. Nataon lang po na si Lord po ay nilagay tayo sa kanya-kanyang purpose of our lives. Kaya huwag ka mainggit sa nandun siya sa mataas na posisyon, nandiyan ka sa kalalagayan mo ngayon. Because God is preparing us for something big. Amen? Lahat po pala nang nangyayari sa atin, it is the preparation of God. Napakaganda po ito. Kasi sabi rito, what is the grace meaning? Sabi po rito, the Hebrew word from grace is, kung pronunciation dyan, head. Pronounced like head. This word is commonly translated as favor. Yun. Kaya pala binabanggit natin sa because of the grace of God. Sa biyaya lang ni Lord, sa paboran ng Lord. So, masarap pong napapaboran. Tama po? Kagaya po ng ating simbahan, talagang ako po ay amin, hindi kayang mangupahan pa sa ngayon ng simbahan. Hindi pa kayang magkaroon ng produce ng sarili. Kasi nga, wala pa tayong financial. Pero ang maganda kay Lord, meron naman siyang favor. Kaya we are so very thankful sa nagpapagamit mo ng place na ito. At kagaya po ng lagi nating binabanggit, sa bawat pagbubukas natin ng gawain sa isang lugar, nandun po yung matinding pagpapala nila. Kumbaga pag winelcome mo yung gawain, wini-welcome mo rin lahat ng mga pagpapala sa buhay natin. Amen? Kaya po, napakaganda because favor, ito po marami po siyang mahahawaan ito. At ang isang tao pong binibless ng Lord, damay po buong pamilya, buong sambahayan, at ang kanyang environment. Sabi pa po rito, which means acceptance and goodwill, regardless of whether we earn it. In other words, grace is undeserved favor. Grace can't be earned. It is something freely given to us by God. Sabi, gusto ko po itong word na to, undeserved. Sino po ditong yung meron ka ngayon, sa tingin mo, hanggang ngayon, hindi ka pa rin makonvince na, Lord, hindi ako makapaniwalang meron ako nitong bagay na to. Tama ba? At gagaya po ng yung lingkod, ganoon din po yung ating pinagpapasalamat sa Lord na hindi naman tayo talaga karapat-dapat, but because of the grace of God, tayo po ay nandito sa lugar ito. Pwede bang palakpakan natin si Lord? Let's give God the highest praise sapagkat ang Diyos po natin ay mapagmahal. So, sa madaling salita, ang Diyos po natin ay nagmamahal ng walang dahilan. Sino po excited na ikaw rin ay magmamahal ng walang dahilan? Yung bang tutulong ka dahil gusto mo lang tumulong talaga. Magmamahal ka kasi mahal mo lang siya talaga. Kasi una kang minahal mo. So, magandang criteria yan ng ating puso. Na yun po yung pinaka-ultimate reason bakit tayo magmamahal. Because God loved first. Amen? So, grace it is ito po yung sa akin opinion or revelation. Para sa akin po, ang grace po, it is a chance given to us. Amen? Marami pong binibigyan ng pagkakataon, pero hindi niya pinapahalaga. Tama po? Maraming binigyan ng pagkakataon, pero sinayang. Kaya nga po nababasa natin sa salita ng Lord, many are called, but few are chosen. Marami naman talagang tinawag sa Lord. Hindi po totoo na hindi ka binigyan ng pagkakataon ni Lord na makilala ka siya.
lahat po tayo sa mundong to, hindi po natin pwedeng sisihin si Lord pag the time of judgment. Lord, di ka naman nagpakilala sa akin. Hindi mo naman ako binigyan ng pagkakataon na gumawa ng mabuti. Hindi po. Every day of our lives, we have a chance. Every day of our lives, we can share the grace of God. Amen? Kasi po sa buhay natin, maraming hihingi ng pabor sa'yo. Ang tanong po kung pagbibigyan ba natin yung favor nila. Sabi kasi rito, it is a chance given to us upang magsimula muli. Itama ang pagkakamali natin from the past. But this time, we will facing it with Jesus. Ang sarap magsimula ng bago, tapos kasama mo na si Lord na. Amen? Ang sarap magsimula ng bagong buhay, tapos kasama mo pa si Lord. Kasi po kung magkukwento tayo ng past natin, marami tayong mga past life or past stories na ayaw nating balikan. Tama po? But because of the Word of God, dahil lang sa Bible, nalinawan tayo na we can start again. Sino po dito ang gusto mong i-restore ka ulit ni Lord? Amen? Sapagkat, kagaya ng mga gadget, pwede mo siyang i-reformat, pwede mo siyang i-restore. At simula niyan, pagka ikaw ay na-refresh na bago ka ulit, you can store again. Pero this time, yung mga bagay na patungkol kay Lord. Amen? Sino po dito ang gusto mo nang i-delete yung mga past mong mga kahit ikaw nangingiti kapag naaalala mo yun. Yung bang, Lord, ako ba talaga to? Parang hindi ko makapaniwala na nagawa ko to But this time, we will do it with Jesus. Sino pong excited na kasama mo si Lord sa journey ng buhay mo? Amen? So, sabi rito, it is by God's grace through faith. So, yung faith po, mayroon siyang malaking connection sa word na grace. Ang ganda nito nung nakita ko yung picture. Salamat sa ating technical. Ang ganda yung grace and then the faith. So, hindi mo pwedeng ma-access yung grace ni Lord without this word na faith. So, kasi, pansinan niyo po ito. Yung faith po kasi, ang ganda po itong verse na to. Sabi rito sa Hebrews 11 verse 6. Ano pong sabi? And without faith, it is impossible to please God. Gusto ko pong i-highlight to na impossible. Without ano daw po? Faith. It is very impossible. Para kang kumakatok sa bahay o sa gate na yung bahay niya, nandun siya sa kwarto niya. Kahit anong tawag mo, kahit anong katok mo, hindi ka na maririnig. Tapos baka nagsasounds pa sa kwarto niya ng napakalakas. So ano po ibig sabihin natin? Kailangan ng faith to access God's grace. Ano po ba yung faith na yan, kuya? Ano ba yung ibig sabihin niyan? Kasi sabi rito, without faith, it is impossible to please God, to access the grace of God. Because anyone who comes to Him must believe that He exists and that He rewards those who earnestly seek Him. So, sinasabi rito, because anyone who comes to God must believe that He exists. Pag sinabing faith, meron kang tinatawag na convincing heart. Timbang sa puso mo, kumbinsido ka na merong Diyos. Sino po ditong tiwala ka o sigurado ka na meron talagang Diyos? O baka ikaw, nananalangin ka, may ganun palang prayer, no? Nagpipray ka pero hindi ka tiwala kay Lord. Yung bang humihingi ka ng nagpipray ka kay Lord, pero may sarili ka na palang desisyon. Yung mahirap, no? Lord, sana wag umulan. Lord. Please lang. May bandilim na. Lord, sana wag umulan. Naniniwala ako sa'yo, nagtitiwala ako sa'yo, Lord. May napakadilim na. Pumulog-kulog na. Tapos, nag-amen ka na. Pag ano yung paglabas nyo, ginano mo pa yung payong, no? Click! Iba na, sigurado, Lord. Diba? So, minsan, ganun ang prayer natin. Naniniwala ka na may Diyos, pero hindi ka naniniwala nag-exist siya. Amen? At sa haba po ng paglalakbay na rin natin sa journey ng Lord, alam niyo po, marami pong pagkakataon na napakabigat na nung ulap, tindi ng dilim, tapos kukulog-kulog pa. Nagmamotor po ako nun, wala akong dalang kapote. Yun ang mahirap, no, pag wala kang dalang kapote. Alam niyo po yung napakatindi ng bigat.
Ngayon po pagdating ko dun sa lugar na pupunta ko, pagtapak ko sa loob, biglang bagsak ng wala. Ngayon, hindi po ako naniniwalang tsamba yan eh. Sa mundo po kasi natin, walang swerte. Huwag kang maniniwala sa swerte kasi ang malasing ka. Hindi po. Hindi po. Malas yun, hindi po. So, lahat po sa Lord, pagdating kay Lord, pag naka Lord po tayo, walang accident. Sino po excited na kay Lord, walang accident? Lahat po ng ginagawa niya, meron siyang purpose. Maniwala po lang po tayo that our God is still existing even in our generation of God. Palakpakan po natin si Lord sa word na ito. I love this word. The word exists. Pag sinabing exist, maraming tao dyan hindi natiwala kay Lord. Para sa ibang tao po, ang Diyos ay alamat. Parang ikinumpara mo na lang kay kay malakas at maganda. Di ba? Lumalabas sa kawayan. Pero si Lord po hindi siya alamat. Siya po ay totoo at buhay at nag-exist po sa buhay natin. Amen? Nararanasan niyo po ba si Lord? Yes. Ibig sabihin, God is still working in our lives today. Sabi po rito sa James 2:26, as the body, ito po yung dahilan, bakit kailangan din na po natin ng faith? Because as the body without the spirit is dead. So faith without deed is dead. So kaya pala pag nag-pray tayo kay Lord, dapat kumbinsido ka sa pinag-pray mo kay Lord. Kasi ang pag-pray po natin kay Lord, ibig sabihin po ng prayer, pinapakita mo that you are dependent on God. Amen? Kasi dati ko rin po tanong, Lord, kailangan pa mag-pray? Alam mo naman yung naman ng puso ko. Sayang lang laway ko, Lord. Sayang din load ko. So, bakit kailangan pa mag-pray? Pero sabi niya, kailangan makita niya muna na sa kanya tayo dumedepende. Amen? Because our world, dumedepende talaga yan sa sarili nilang pamamahala. Nagdedepende sa ginagamit nilang, di ba, vitamins. Hindi po masama yan kasi ang doktor created ni Lord yan para sa'yo. So, gusto lamang ni Lord makita na sa Kanya muna tayo una nagtitiwala. Sa Kanya po tayo una dumedepende sapagkat diyan makikita ang kaibahan ng mga anak ni Lord at yung mga hindi nagtitiwala sa Kanya. So, sabi po rito, without faith it is impossible to please God, and so faith without deed is. Ano po ibig sabihin yan? Ang pananampalataya, naniniwala po ako, ang faith, it is a action word. Ibig sabihin, Bible na po nagsabi na kapag nananampalataya ka, hindi ka lang basta naniniwala. Dapat natitiwala. Kasi pag tinagalog mo yung word na believe sa English, diba, sasabihin nila naniniwala. Pero sa Bible po, ang nabasa ko sa Tagalog ng word na believe, nananampalataya. Pag sinabing nananampalataya, hindi ka nakadepende doon sa sitwasyon, sa nakikita mo. Di ba, ang mundo sinasabi, ito na yung taning mo, hanggang diyan ka na lang. Di ba, ang ganun ng mundo. Pero once na pala ikaw, pag nakilord ka, welcome sa mga impossible things na pwede nangyari. Amen? Lahat kay Lord ay possible. Because the Bible said, Luke 1:37, nothing is impossible with our God. So, lahat ng sa tingin mo imposible kay Lord, posible. Sabi mo nga po sa katabi mo, lahat posible. Amen? So, gaano po katotoo na ang Diyos po natin ay nag-exist. So, nakikita po natin yun when our heart is dedicated to God. So, dun po na-develop yun. Dun siya na-exercise. Once na yung buong pagtitiwala mo ay nakamit. So, hindi po natin magagawa yan pagka po hindi po tayo nagtitiwala ng buo kay Lord. So, sabi rito, sumunod po rito, salvation is free. So, ano daw po yung salvation? It is a free. So, sabi nga po ng Bible, it is by the grace of God, you have been saved, not by works, so that no one can boast. Ibig sabihin ng not by works, hindi dahil may ginawa ka, kaya ka niligtas ni Lord. Hindi po naawa si Lord, ay nakakawa naman yung mga anak ko. Kawawa naman sila, nahihirapan sila, bababa nga ako sa earth. So, hindi po. Sabi rito, not by works. Ibig sabihin, wala tayong ginawa. Walang dahilan talaga bakit minahal tayo ni Lord. Kasi po, ang Diyos po ay
minahal niya tayo ng walang dahilan. I mean, grabe si Lord, no? God, our God, hindi po siya, ang ganda sa English na hindi po siya nagtatanim na wala siyang reservation. Kumbaga, para pag nag-usap kayo, di ba minsan tayo ganun pag may kausap tayo? Pag may kukomprontahin ka, nakabala na lahat ng bawon mo sa kanya. Ito, pagka sinabi ko itong ganito, sabihin ko sa kanya to. Naka-ready na siya makipag-usap. Pero ang dami niyang baon. Ito, sasabihin ko sa kanya to pag inaway niya ako. Pero si Lord, alam niyo po, pag gumarap tayo kay Lord, marami siyang pwede ilapag sa atin yun. Mahal kita, Lord, ba't may kasalanan ka? Gusto ko tampurin, Lord, ba't hindi ka nagsisimba ng ito? Maraming dahilan si Lord para i-disqualify tayo. Pero sabi rito, not by works. Kaya pala, walang dahilan, wala tayong gagawin na makakapag-pahiwalay sa Diyos. Wala po tayong magagawa na magiging dahilan para mahalin tayo ni Lord. Kasi mahal na tayo ni Lord. Alam niyo po, ang ganda po nito, Romans 5:8. Sabi po rito, but God demonstrate His own love for us. Paano niya po dinemonstrate yung pag-ibig niya sa atin? Di ba nakaganto po? Sa krus ng Kalbaryo. Ganun po niya dinescribe ng pag-ibig ni Lord sa atin. Sabi po ron sa Romans 5:8, but God demonstrate His own love for us. Sabi po rito, while we were still yet sinners, Christ died for us. So, kaya mahal ka ni Lord, hindi dahil mabuti ka. Amen? Hindi dahil marami ka nagawa. Kasi po sa ibang paniniwala, kailangan mong gumawa ng maraming mabuti para mapunta sa amin. Paano yung hindi masipag gumawa ng mabuti? Lifestyle niya mang-asar. Lifestyle niya gumawa ng hindi maganda. Paano naman yung salvation? Available pa po ba sa kanya? So, sabi rito, not by works. So, wala ka nang dapat gawin. Hindi mo na kailangan pahirapan yung sarili mo. Kasi po rito, ginawa na ng Lord. Bakit niya po ginawa yan? So that no one can lose. Wala tayo talagang pagmamalaki. Amen? Sino po ditong lahat ng meron ka, sinasabi mo galing sa Lord? Amen? Nataon lang na ako yung pinagkatiwalaan niya. Amen? So, salvation, ganda po nito, unearned. Hindi mo pinaghirapan yan. Unmerited. And undeserved. It is free. Sino pong masaya kapag may free? Free meal. Ayan, gusto ko yan. Ano pa? Free ride. Ganun. Masarap ang free sa buhay. Pero ito, ibang usapan to. Ang usapan dito, buhay na walang hanggan. Pero sasabihin sa'yo ni Lord, libre lang yan. Amen? At sa kabila po ng libre, merong isang nagbayad niya. Tama ba? Pag sinabi sa'yo ng kasama mo, libre kita sa ticket ng concert nito. Di ba? Masaya ka, di ba? Pero sasabihin, pero yung nang libre sa'yo, isa lang sigurado binayaran niya yan. Sino masaya? Ikaw o yung nang libre? Diba? Lugi yung nang libre. Bakit? May ginawa siyang effort. Naglabas siya. Malaking halaga. Pero ikaw, libre. Pero ano po ibig sabihin natin sa mga bagay na to? Yung libre, pahalagaan mo. Diba? Ibig sabihin, yung mga libre na binibigay sa atin, talagang pag-ingatan mo. Libre po ba ang hininga natin sa mga oras na to? Amen? Libre po ba ang paggalaw mo ngayon? Kasi yung iba, hindi na libre yung galaw nila. May nag-aakay na sa kanila. Diba? May nagsusubo na sa kanila para kumain. Kung gusto nila mag-CR, meron na umaakay. So, ngayon, tayo po ay nabubuhay sa libre. Amen? At yung libre na yan, pagdating kay Lord, napakasarap. Because it is by the grace of God. Sino pong masaya ka na sa biyaya na ng Lord, kaya po tayo nandito. Amen? So, next thing, sabi rito, ito po yung reality na ang tao, marami siyang pag marami siyang na-accomplish sa buhay, doon po nagkakaroon ng pride. Tama po? At wala pong exempted dyan. Lahat po tayo dumadaan dyan sa word na to. Sometimes in our lives, nararanasan po natin yun. Tama po ba? So, sabi rito, living outside the will of God is called pride. Ano po natin masasabi na isang tao may pride? So, yan po yung mga taong ungrateful. Yung bang nanggaganda na nangyayari sa buhay niya, hindi pa rin siya masaya. Meron pa rin hinahanap. Di ba? Yung bang pag may nakita niya merong
kapitbahay niya may gantong TV, lalakayan niya. Nakita niya, nagpagawa ng second floor, papagawa rin third floor. Grabe, no? Ang gagawin niya, fifth floor, walang fourth floor. Ibang klase yun. So, ano po ibig sabihin natin dyan? Yan po ang isa sa mga resulta ng isang taong merong pride. Kasi ang tao, created, meron na siyang nature talaga ng sinful nature. So, gusto niya lagi siyang mataas. So, kagaya po ng prodigal son, ang ganda ng story po na ng prodigal son. So, dahil lang sa prideful heart niya, gusto niya na lustayin yung kayamanan ng tatay niya. Kasi sabi niya, sa akin din naman mapupunta yan eh. Kuhain ko na ngayon. Di ba? Ano ko na yan, sa akin na yan. Pero alam niyo po, namuhay siya ng malayo sa Diyos, sama. Kasi ang nagkukwento po niyan, sa kwento po ng prodigal son, walang iba kundi si Jesus. And si Jesus, pagka nagkukwento siya, tawag po doon parable. Pag sinabing parable, it is a earthly stories that has heavenly meaning. So yung kinukwento niya nagkukwento siya ng mga examples dito sa lupa. Pero ang tinutumbok mo ng kwento niya is yung patungkol sa langit. Ibig sabihin diyan, tayo po pala yung prodigal son. Tama po? So lahat tayo hindi exempted niya. Minsan tayong nawalay, tama po ba? Minsan tayong lumayo sa Lord. At alam natin yung feeling pag malayo sa outside the fence of God. Diba? Pag lumabas ka sa bakod ng Panginoon, ano po ang protection mo, delikado. Diba? Walang assurance. At yung nakakatakot yun, yung salvation. Na pwede, baka hindi pala tayo totoong anak ng Lord. So, ang maganda dito sa prodigal son na to, napag-isip-isip niya bumalik sa Ama. Amen? Napag-isip-isip niya na doon sa bahay ng Ama, buhay prinsipe ako rin. Amen? Buhay, ako ron, buhay doon. Ibig sabihin po, lahat ng favor na andun. So, sino pong excited doon na kapag ikaw ay nasa presence ng Lord, yung mga pabor ng Diyos, patuloy mo lang nararanasan. Kaya po, sabi mo sa tabi mo, huwag tayong lalayo. Huwag tayong lalayo sa presensya ng Lord sapagkat wala po tayong assurance pagka lumabas po tayo sa lugar po ng sakop ng Diyos. So, living outside the will of God, called pride. So, yan po talaga, ito, iiwasan po natin yung word na to. Minsan, yung pride na yan, nakapahamak po tayo. Ngayon po, ibig sabihin niya, yung bang nagsosorry na yung kasama mo, ikaw, ayaw pa rin. Wala ka. Hindi kita mapapatawad. So, nag-first move na, no? Pero tayo, hindi pa rin. So, maganda po maibaba po natin. Kasi ang pride, masarap talaga yan sa pagluluto. Masarap yan, pride. Masarap din sa paglalaba. Yung word na pride. Pero sa buhay, pangit. Amen? Kaya po, ito po yung isang kaaway ng ating Panginoon. Sino pong nagtataglay niya? Walang iba kundi si Satanas. Sa sobrang pride niya, ngayon po ba bakit tinapon? Sa dami ng planeta sa mundo, ng galaxy na to, bakit sa Earth pa tinapon si Satanas niya? Nagtatanong po ba kayo? Pwede namang sa araw para tapos, diba? Kasi po, tinanong ko rin, ba't sa Earth pa? Dami tuloy na didisig ni Satanas. Ngayon po bakit sa Earth siya tinapon? Imagine mo si Lord, nababol talaga niya. Kaya sa Earth siya tinapon, binibigyan pa rin siya ng pagkakataon. Alam mo ba isang repent lang ni Satan? Kaya siyang patawarin ni Lord. Diba? Isang sorry mo lang kay Lord. Pinapatawad na kita. Pero yung pride, grabe, pinanindigan niya. Hanggang ngayon, ayaw niya talaga. Kasi ang pangarap niya, maging kagaya ng Diyos. At higit pa, kung pwede daw sabi. At alam niyo po, sa sobrang pagmamalaki niya, tinapon siya. Inalis siya sa langit. Kasi hindi pwede rin yung mga marumi ang puso. So tinapon siya kasama ng fallen angel na sumama sa kanya. Imagine mo, may pride na siya, naghatak pa siya. So nakakahawa po pala yun, no? Nakakadamay. 1/3 of angels, sabi ron, na naitangay niya. Kumbaga sa 100, parang 30 yung nadala niya. So ibig sabihin, may influensya ang word na pride. Kaya po, sino po excited na gusto mong i-apply yung word na humility? Kasi pag sinabi humility, kahit yung isang may mali, handa ka pa rin magpakumbaga.
Tama po? Kahit hindi naman ikaw yung may mali, dahil nga taglay mo yung humility ng Lord, handa ka magpatuloy. Amen po? So, ganun po ang heart po ng ating Panginoon. So, kagaya po nito, yung prodigal son, nagpakumbaba. Alam niyo po nangyari? Yung kwento po niyan, niyakap siya ng tinanggap ulit. At yung mga nawala, binalik sa kanya. Amen? Lahat, alam niyo po ba, bilang anak ng Diyos, lahat po ng mga pagpapala, available naman talaga sa lahat sa atin. Kaya po nagkakaproblema lang because hindi tayo nakakapamuhay dun sa mismong presence of God. Kaya po yun yung challenge sa atin na let us live in the light that worthy to our Lord. So, when we go back to the Lord, ayun po yung availability, yung grace ni Lord available na po sa atin. So, ang ganda po nito, sabi rito, ito po, created in Christ Jesus, it was confirmed. So, sabi kasi ng Bible, that we are created in Christ. So, confirm, hindi po tayo galing sa ulo eh. Hindi po totoo anong tawag doon, yung tinuturo sa atin na ang tao talaga ay nagmula sa kay Kristo, kay Lord. So, we are created to God, by God. So, we are God's handiwork, created in Christ Jesus to do good works. So, kaya po pala tayo nilalang, merong purpose. Ano daw po yung purpose natin? To do good works which God prepared in advance for us to do. So, kaya ka pala papatawarin mo Lord. Kaya ka pala niya tatanggapin. Kaya po tayo tatanggapin ng Lord. Because, merong ipapagawa sa atin sila. At ano po ipapagawa niya sa atin? Good works. Sino po excited? Every time you do good works, ina-advance po natin yung harian ng Lord. Amen? Sa bawat ginagawa mong mabubuting bagay, hindi natin napapansin, napapapurihan natin natin Panginoon. So, let us practice compassion to people. So, God works, it is a lifestyle of God's people. So, ang paggawa daw ng kabutihan, ng mabubuting bagay, dapat daw po ay buhay ng tao. Kasi pansinin niyo po, no, na madali mo naman ma-identify ang tao pag nakailad na. Lalo yung mga kamag-anak mo, yung dating ikaw, napapansin ng mahal mo sa buhay, na hindi ka dating ganun. Pero, di ba, may nangyayari sa iyong pagbabago. Yung bang masasabi ng mga kasama mo sa bahay, may sakit kaya itong taong to. Kasi, dati yung nagugas to, pinagkainan niya lang. Yung kasama na yung amin. Itong taong to, hindi man nagbe-bless to, nagbe-bless na yun. So, yung maliliit na good works po na nagmamanifest sa buhay natin, alam niyo po, it is the result of our relationship with God. Kasi po ako, kahit naman po ako, hindi ko kaya magmahal ng talagang kaaway. Kahit sino sa atin. But because of the grace of God, natutunan natin paano magpapahal, paano magmahal. So, sabi rito, 2 Corinthians 5:17, therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. The old has gone and the new is here. Super excited that you are new in Christ. Amen? At the more na nagpapatuloy ka po, lalo kang magiging bagong nilalang. Amen? Bagamat ikaw pa po yung physical pero sa loob mo, ang dami ng binagay. Amen? Ikaw na po yung tao na wala na yung dating ikaw. At ngayon po, ano po yung new sa buhay natin? Walang iba ang presence ng Lord. Yung bang kahit saan ka pumunta, pagpapala ka. Yung bang pag nakikita ka pa lang ng tao, masayang-masaya sila nakangiti kasi paparating ka. At ang hirap naman po yung paparating ka pa lang. Di ba? Malungkot na sila. Tapos mababanggit na, speaking of, diba? Tara na nga. So, ang buhay po ng mga anak ng Lord ay pagpapala. Sabi mo sa katabi mo, ikaw ay isang pagpapala. Amen? So, we are created in Christ. So, ano pa po? Let us surrender our lives to God. Sapagkat si Lord po, sinurrender niya yung kaisa-isa niyang anak para sa ating life. Kasi po, yung time na si Jesus ay pinako sa krus, it is the symbol of victory. Tagumpay na po talaga tayo. Kasi yun yung ultimate goal. Kailangan mapako si Jesus sa krus. At pag napako po siya, yun na po yung sign that that salvation is available now to us. Amen?
Kasi kung walang salvation, walang forgiveness of sins. Walang salvation. At kung hindi po dinaanan ni Jesus yung cross, kung hindi po siya pinako, kung walang dugo pong dumana, we are not entitled to be His child. Hindi po tayo pwedeng tawaging anak. Kasi sabi ng Lord, because of God, because of what Jesus did, doon po naging available ang salvation. Doon po tayo nagkaroon ng karapatan para tawagin anak. Amen? Sapagkat sinabi po ng 1 John 1:11, we are adopted bilang kanina. So, pag sinabing adopted, anong Tagalog ng adopted? Diba? Ampon. Diba? Inadopt. At ang maganda ron, pag inadopt ka, yung privilege na meron ka, kapareho din sa kapatid mo. Amen? Yung meron ka, pareho sila ng privilege. Pareho silang pwedeng matulog, kumain, pwede silang maranasan nila because they are adopted. So, hindi pong masaya ka that you are adopted by God. But now, you are called a children of God. Tayo pong lahat ngayon ay anak ng Lord at kabilang po tayo sa kingdom ng Lord. Sino ba excited din? At ang gusto lang ng Lord, walang iba kundi ang buhay natin surrender natin sa Lord. Bagamat tayo nagsuko na ng buhay sa Kanya from the very beginning, kung ilang taon ka nang sumusunod kay Lord, pero sabi rito, you must surrender your life to Him every day. Sino pong handa mo i-surrender yung buhay mo kay Lord every day? Amen? So, pwede po ba ang tayo lahat? And it's time to surrender. Sapagkat wala po tayong kayang gawin without God. Let us surrender our privilege to God. Sapagkat lahat po ng sinusuko natin kay Lord ay pinagpapala ng Lord. Amen? Nagsuko po tayo ng ating financial, nagsuko po tayo ng ating problema, nagsuko po tayo ng mga bagay na meron tayo. Alam niyo po, si Lord po ay mamultiply niyo po ang mga bagay na tayo. Kung nagsuko po tayo ng pride, ng ating mga kasalanan, sabi po ng Bible, siya ay tapat, nakapatawarin tayo sa ating mga kasalanan. So, huwag po tayo matakot na magpatuloy, huwag po tayo matakot na magkamali, huwag po tayo matakot magsimula ng pagbabago. Iwan po natin yung lumang tayo at ang malaking biyaya po ng Lord ay available. Available po ito sa mga anak niya. Remember the story of prodigal son. Available po ang biyaya ng Lord sa bawat isang lumalapit, bumabalik, nagpapakumbaba. Yung prodigal son po na yun, na napag-isip-isip niya na meron siyang pride, tinanggal niya ito, welcome siya ulit ng Lord. Tayo rin po, ganun po. Sa mga oras ito, kung meron ka pong reservation sa puso mo, kung meron kang galit, tampo, kung kanino man, or even baka sa Diyos, meron kang tampo sa Kanya. It's time to surrender it to God. Suko po natin sa Lord yung mga bagay na nagpapabigat sa atin, yung mga dahilan kung bakit di po tayo makapagpatuloy, hindi po tayo makatodo sa Lord. Sapagkat once ng anak ng Diyos ay tumodo sa Kanya, hindi po totodo rin si Lord sa mga favor sa buhay natin. Basta ang buhay po natin, tinodo natin sa Kanya. Yung mga pabor na hindi natin mararanasan po. Yung mga pinagpipray po natin na matagal na natin gustong makuha, makamit. When we start to surrender our lives, when we start to be humble before the Lord, available na po ito sa atin. Sa magang to, gusto po ni Lord na kausapin ka, gusto ni Lord na surrender mo sa Kanya mga bagay na ito. You and God, let us talk to God right now. Let us surrender everything to Him. Ito magandang bagay na dinaanan natin. It's time to give back to our Lord. God, salamat po. Salamat po, Ama. Lord, ang iyong mga anak, Lord, we humble ourselves before you. Tunay na wala kaming magagawa kapag hiwalay kami sa iyo. Tunay na hindi namin kaya, Panginoon. Lord, kapag kami lang, Panginoon, kagaya ng prodigal son, pwede
pwedeng lumayo kami, Lord. Pwedeng kaya namin, pero Lord, sa una lang, Panginoon. Sa una lang namin kakayanin, Panginoon. But Lord, as we go on the road without your presence, without your guidance, without your protection, without your word, O God, Lord, danger is coming. Sapagkat Lord, may mga bagay sa paningin namin ay tama. Kagaya sinabi ng Proverbs, Lord, there are ways, Lord, in our minds that seems good in our eyes, Lord. Pero Lord, ang dulo pa lang ito kapalaran. Kaya po, Lord, this is the moment, Lord, na gusto namin mag-U-turn, Panginoon. Gusto namin bumalik sa iyong presence. Gusto namin, Lord, magsimula na kasama kami. Because we know every day of our lives, Lord, may mga pagkakataon na lumalayo kami sa iyo, Panginoon. Sumusuway kami, Panginoon. But Lord, as of this moment, Panginoon, we humble ourselves. We come to you, Lord, with humility. We come to you, Lord, with boldness, Lord, about our sins. Marami kami, Panginoon, daladalang kasalanan. Marami po kami daladalang bigat sa kalooban namin, Lord. But this time, Lord, we surrender to you, O God. Sapagkat, Lord, it is by the grace, O God. Kaya po kami nandito, Panginoon. Lord, bilang iyong anak, kami po yung masigit na matured, Panginoon. Kaya po, Lord, kami yung masigit na umunawa, Panginoon. Lord, bilang iyong mga anak, kami yung masigit, Panginoon, na magbigay ng pasensya, Panginoon. Sapagkat, Lord, even Jesus, Lord, nung siya'y pinako sa krus, Lord, tinutuya pa rin siya, Lord. Kinukot siya, Panginoon. Pinapahirapan. Lord, isang tawag niya lang sa mga anghel mo, Lord. Kaya niya utusan ang mga bagay. But Lord, He chose, Lord, to be silent, Lord. He chose, Lord, to undergo, Lord, the pain and agony, O God, para mangyari ang kalooban mo, Panginoon. Lord, tulungan mo rin kami, Panginoon, maging matiisin, Panginoon. Lord, for the sake of relationship, Panginoon, sa iyo at sa mga tao. Tulungan mo kami na unang magpakumbaba, Panginoon. Lord, huwag po kami magmataas, Panginoon, sapagkat, Lord, wala ka pong magagawa sa mga matataas. Lord, sa mga humble, O God, Lord, dito ka po maraming mabibigay, maraming magagawa, Panginoon. Gaya po ng tubig sa isang bundok, Panginoon, ito po ay dadaloy sa mababa. Gaya ng iyong presensya, ng pag-ibig, ng pabor mo sa buhay, Lord, available ito sa mga anak mo nagpapakumbaba. In this time, Lord, nagpapakumbaba po kami, Panginoon. Because we know, God, that apart from you, we can do nothing. Wala po kami kayang gawin sa sarili namin. Wala po kami kayang gawin, Lord, sa Lord, sariling diskarte. Kaya, Lord, we surrender everything to you this moment. We lift up everything to you, God. Lord, kayo na pong bahala sa aming kakarating, Panginoon. Let us to live in our common purpose, Panginoon. To win souls and make disciples, Lord. Marami pang tao, Lord, mabubuksan ang puso kay Sipa, makakilala sa iyo, Panginoon, sapagkat, Lord, it is your ultimate desire, Lord, and ultimate purpose why you died on the cross, Panginoon. Lord, salvation is free already, Panginoon. Kailangan na lamang mabalitaan ito ng mga tao. Kailangan malaman nila na ang salvation ay available na po, Panginoon. At meron nang nagbayad. Salamat po sa iyo na si Jesus. Lagi po na ipamuhay ang kanyang character, ang kanyang likeness, O God. Every time people, Lord, will come to us, Lord, nakikita nila nagre-reflect yung glory mo, Panginoon. Nagsashine ka po, Panginoon, sa buhay namin, Panginoon. Salamat po, Ama. At patawarin niyo po kami, Panginoon, Lord, sa aming pong prideful heart, Panginoon, itong mga nakarang araw ng linggo. Lord, mas tingin namin, mas tama kami, mas marunong kami, mas alam mo. God, patawarin niyo po kami and help us, Lord, to start again with humility, Panginoon. Salamat po, Ama. And Lord, right now, Lord, there is a song, Lord, title po ito, Sakdulang Biyaya. Lord, it is your love to us, Panginoon. Talagang sakdulan, Lord, yung pag-ibig mo, Lord. To the point na kailangan mo pang ialay ang iyong kahal sa isang anak para sa amin. Kaya po, Lord, we will worship you this morning, Lord, through this song, O God. Lord, dahilan lamang talaga sa biyaya mo. Kaya kami nandito, Panginoon.
worship God.